Hello everyone. Today we are going to discuss about electricity. So, electricity po ay isa po siyang areas ng TLE majors kung saan po marami po sa atin ang nahihirapan dahil marami pong calculation po sa area po na ito. Pero po kapag pinag-aralan po natin kahit na anong hirap ng area na yan ay mapapagaan po natin ang lahat. So, today nga po ay magdi-discuss po tayo ng electricity. So, let us start. So, kapag nag-aaral po tayo ng electricity, hindi po pwede na kaligtaan po natin yung tinatawag po natin na electron theory. So, ano nga ba yung electron theory? So, in our early science, nung high school pa tayo or nung elementary, so napag-aaralan na po natin yung about sa matter. So, 'di ba yung matter po, anything that occupies space or anything that has weight is what we call matter. So, ako, ikaw, lahat ng mga bagay-bagay na nasa paligid natin, kapag po meron po silang weight, saka nag-o-occupy sila ng space, sila po ay tinatawag po natin na matter. At yung matter po na yon ay kinokompose po sila ng atom. Then, yung atom po ay kinokompose din po sila ng nucleus. Itong nucleus po ay meron po siyang cell na tinatawag po natin na proton or the positive charge, electron or the negative charge, saka neutron. From the words neutral, siya po ay uncharged. So itong proton, electron, sila po ay hindi naglalamangan. So kung meron pong 10 proton sa isang nucleus, meron din pong 10 electron sa nucleus po na yon. So pag meron pong 20 na proton, meron din pong 20 na electron. So ganun po yung characteristic po ng ating nucleus. Yung electron po, ah, siya po, sabi ko kanina, siya po yung negative charge. So siya din po yung pinanggagalingan po ng ating electricity. Pero hindi po yun nangyayari kapag pantay po yung ating proton and electron. So, ma'am, paano ba natin hindi mapapantay yung proton and electron na normally sabi mo, equal naman palagi yung proton and electron? Yes, equal po palagi yung proton and electron. Pero may mga factors kasi na ah, pwedeng mangyari para po yung isang materials ay mabawasan yung kanyang electron or madadagdagan yung kanyang proton or vice versa. So, yung para po magkaroon po tayo ng electricity or para po maparami po yung electron or negative charge sa isang bagay, pwede po na mag-apply po tayo sa isa sa mga unbalancing force na mga ito. So ito po yung tinatawag natin na friction, induction, saka chemical charge. So kapag po isa sa mga ito po ang ginawa po natin sa isang bagay, magkakaroon po ng collision yung ating proton and electron. Kaya po magmo-move po siya. So kapag po nangyari na for example, nag-apply tayo ng friction sa isang bagay. Kapag po yung proton and electron po ay nag-move na po siya, tatawagin na po natin sila na valence electron, which is the essence of electric. Since ito po yung magde-determine kung yung isang materials po ay conductor po ba siya ng electricity or resistor po siya. So ano po ba yung conductor? So pag sinabi po natin conductor, so ito po yung materials na ah, nag-aalaw po na maka-flow po yung ating electricity or ating current. Ito namang resistor, siya po yung yung materials na magre-resist ng flow ng ating kuryente. So, example po ng ating conductor is yung mga metal. For example, like copper, aluminum, silver, gold, sila po yung nagkakandak ng ating electricity. Example din po ng ating resistor is yung plastic, rubber, wood. So, mas mataas po yung kanilang proton. So,
kaya po nilang i-resist yung ating electricity. So, the movement of electrons depend on the attraction and repulsion of protons and electrons. So, kapag po mahina yung movement ng ating proton and electrons, hindi rin po nagmo-move masyado yung ating electrons. So, meron po kasi tayong tinatawag na law of attraction and repulsion. So, sabi sa law na ito, kapag po yung ating polarity, kapag po parehas po siyang positive, hindi po siya nag-attract, nagre-repel po siya. Pero kapag, for example, positive or negative side siya, nagkakaroon po siya ng attraction. 'Di ba yung sa magnet kapag positive at negative naghihilahan sila. Pero kapag pareho po na sila ay positive or pareho silang negative, hindi po naghihilahan yung magnet po natin. So electricity is the free flow or movement of electrons in the conductors. So kapag walang movement ng electrons, wala din po tayong electricity. So sa pag-aaral po natin ng electricity, meron tayong dalawang uri ng electricity. Ito po yung ating tinatawag na static saka dynamic electricity. So ano ba itong static at dynamic? So madali lang po itong tandaan kasi pag sinasabi po natin na static, tandaan lang po natin yung words na estatwa. So, 'di ba, ano ba yung characteristic ng estatwa? So, 'di ba, pag sinabi nating estatwa, hindi siya gumagalaw, at rest lamang po siya. So, ganun din po yung static electricity. At rest lang po siya at hindi siya walang electricity na mangyayari kapag hindi mo siya in-applyan ng force. For example, kapag nagkaroon ng friction ang bagay na yun, doon lamang po na ano ba na hindi na ignite, doon lamang po maproproduce yung electricity po na yun. Yun po yung static electricity. Pero pag sinabi po nating dynamic electricity, from the words dynamo, 'di ba, sa mga machine natin, sa mechanism, sa machine, basta sinabing dynamo, siya po yung ito po ay nag-stand ng motion. So pag sinabi nating dynamic electricity, ito po ay electricity in motion. So it produced by electricity and also known as electric current. So merong movement. So dynamic, dynamo, may movement, static, estatwa, at rest. So ganun lang po yung pagtanda po natin ng kung ano yung static and dynamic electricity. Then, since we know already what is the type of electricity, so let's proceed. The ways to harness electricity. So itong electricity kasi, wala naman talagang bagay na electricity na siya agad. So meron itong pinagmulan, meron siyang kinukuhanan. So paano nga ba natin maha-harness o paano nga ba natin makuha yung electricity? So, meron tayong dalawang uri ng pag-harness ng ating electricity. It's either pwede natin siyang i-harvest through chemical way or mechanical way. So, pag sinabi natin chemical way, wala na pong iba dyan kundi yung battery. Pero pag sinabi natin mechanical way, ito yung paraan kung paano makuha natin yung electricity from other energy para ma-transform po siya into electrical energy. So, ginagamitan po siya from the words mechanical, ginagamitan po siya ng mechanism or mga machine. So, sa mechanical way, may dalawa din tayong sources ng electricity. Nahahati ito sa primary source saka secondary source. Pag sinabi nating primary source, siya ang pangunahing pinagkukunan ng ating kuryente, which is renewable energy din po siya. So, paulit-ulit hanggang sa kaya pa natin kaya pa ng machine na i-harness yung energy na yun, kaya pa din po niyang mag-produce. Pero pag sinabi po nating secondary source, may darating ang panahon na siya po ay mauubos. So, sa primary source, meron tayong ditong tinatawag na GSWH. So, ito pong naka-red color na yan po ay isang mnemonics natin. Sa primary source, meron tayong GSWH. So,
ang stand po niyan is Golden State Warrior Hooray. So, Team Golden State po tayo dito. So, Golden State Warrior, hooray, siya din po ay nag-stand para sa G, geothermal, is solar, wind, and hydropower. So, Golden State Warrior, hooray. So, sa secondary source, meron din tayo. So, ano nga ba yung kalaban ng Golden State Warriors? Sana hindi po tayo mabash ng mga fans ng Cavaliers. So yung secondary source, so syempre dahil Golden State Warrior tayo, so pangalawa lang yung Cavaliers. So yung CNNB po, nag-stand po siya ng Cavalier no na Boo. So, siyempre Boo, talo po siya ng Golden State Warriors. So, joke lang po. So, CNNB, nag-stand po siya ng coal energy, nuclear energy, natural gas, saka biomass. So, again, kapag po lagi na po tayong naka-harness ng natural gas, darating po ng panahon na mauubos po ito. Kaya, kino-consider po siya na secondary source of energy. Then, pag nag-aaral po tayo sa electricity, kailangan din po natin malaman yung mga types of electric current. So, meron din po tayong types of electric current. So, ano nga po ito? So, isa na rito po yung alternating current. So, gaya po ng nakikita ninyo dito sa picture. So, alternating current po siya. So, yung ano po yan, yung movement po niya ay sa baba, taas, baba, taas, baba, taas. So, ang alternating current po ay makukumpara po natin sa nagcha-cha-cha. So, bakit nagcha-cha-cha, ma'am? Kasi 'di ba, yung characteristic ng cha-cha is atras abante po siya. So, ganun din po yung ating alternating current. So, yung movement po niya is nagmo-move forward siya, then backward, forward, backward, and paulit-ulit po na ganun. Kaya po, tinatawag po siya na alternating current. So, tandaan, alternating current is para lang po siyang nag-cha-cha. So, sa alternating current, yung polarity po niya ay pwede natin pwede po siyang papalit-palit. So, anong ibig sabihin ng papalit-palit? So, pwede po na yung side po, for example, sa wire natin, so pwede po yung right side po ng ating wire, pwede natin gawing positive, then yung sa left side, pwede natin gawing negative or vice versa. It's either way po or either side po ng wire natin, pwede po siya maging positive or negative. Wala pong specification na yung right side lamang ang positive or left side lamang ang negative. Wala pong ganun sa alternating current. Kasi lahat po ng side, pwede po natin siyang gawing positive or negative. Then, sa alternating current, back and forth motion occurs between 50 and 60 times per second depending on the electrical system in the country. So, yung movement po ng ating alternating current ay nangyayari po 60 times or 50 times kada segundo po. So dito sa Pilipinas, nangyayari po siya 60 times per seconds. So sa isang cycle, ang isang cycle po noon ay ang kumpletong cycle po noon ay tinatawag po natin na frequency. So again, sa ating mga bahay, since nandito tayo sa Pilipinas, yung ginagamit po natin is 60 Hz. Then, meron din po tayong another type of electric current is yung tinatawag natin na direct current. So, pag sinabi nating direct current, so diretso siya, wala nang lingon-lingon, di siya marunong lumingon sa galingan. So, diretso-diretso lang po siya, steady yung supply niya at always in the same direction. So, hindi po siya gaya ng alternating current na atras abante yung kanyang movement. So itong si direct current, dire-diretso lamang po siya. And unlike sa alternating current, hindi po changing yung polarity niya po. So kung right side is positive, positive lang po talaga yan. Hindi po yan pwede gawin natin na negative. Kaya kung napapansin po ninyo, yung battery po natin, di ba? For example, yung everyday battery. So, di ba yung parang may notes na side sa battery, yan po yung positive side, saka yung kabila is negative side. Kapag po nabaliktad po ang lagay natin yan sa remote control natin or sa kahit na anong or sa mga toy car ng mga kakilala natin, hindi po yan magfa-function kasi nga direct current po siya, hindi po pwede na yung positive side ay gawin nating negative side.
naka-determine na po talaga kung saan yung positive at negative sa kanya. Kaya wag mo nang ipilit. Wag na nating bali-baliktarin. So again, yung dalawang uri ng electric currents, we have alternating current and we have also the direct current. Alternating current, para siyang nagcha-cha-cha, atras, abanti, at changing yung kanyang polarity. Then direct current, tuloy-tuloy lang yung kanyang daloy, isang direction lang, at hindi po siya pwede na mag-change yung kanyang polarity. So, we have also methods of producing alternative current. So, paano ba natin mapoproduce yung ating alternating current? So, dapat big ito. Big letter yan, hindi yan. So, ganyan. Producing alternating current. So, unang-una is through magnetic. So, from the word magnetic, syempre sa methods na ito, gumagamit po tayo ng magnet para ma-produce po natin yung ating alternating current. So, magnetic use a magnet to go back and forth or to rotate inside a coil or the coil rotate around the magnet. So, gaya ng sa picture na ito, meron tayong North Pole saka South Pole ng ating magnet. So, meron din tayong coils na dito sa gitna. Then, dahil dito, nakaka-produce po tayo ng alternating current. Kaya dito sa kabila, so ano ba sa Tagalog yung natago, hindi nakita yung ilaw natin dito. So, dito sa kabilang picture, hindi ko alam kung paano i-move yung ano ko. So, dito ay umilaw na po siya kasi nagpo-produce na po siya ng alternating current. Then, another methods of producing alternating current is we have the piezo effect or the piezoelectric. So, tandaan po natin na sa piezo effect, yung tandaan lang po natin, di ba, pi. So, pi, di ba, ano siya, circle. Yung kaya ng buko pi, yung mga ganun. So, tandaan po natin na sa piezo effect or piezoelectric. So, meron dalawang pi na parang meron siya, sinasandwich niya yung piezoelectric material. So, sinasandwich niya yon, kinocompress niya yon dahil sa pressure na kanyang sa pressure na kanyang ibinigay sa piezoelectric material na yon, magpo-produce po siya ng potential difference. So, nahihirapan ako managalog. So, yung piezoelectric material natin, ito po yung quartz crystal at tourmaline and rochelle salts. So, ito po yung nilalagay natin in between sa metal plates natin. Yan. So, kinocompress po natin yung ating piezoelectric materials, then sa pressure na mabubuo ay magpo-produce po siya ng potential difference. Kaya magpo-produce siya ng alternating current. Then we have the induction method. So sa induction method, generating electrical current in a conductor by placing the conductors in a changing magnetic field. So dito, kung nakikita ninyo, meron tayong dalawang magnet. So, nag-change po yung dalawa until po na makaproduce po siya ng alternating current. So, kung meron tayong methods of producing alternating current, meron din po tayong methods of producing direct current. So, dapat ito big C to. Big letter C. Direct current. So, unang-una, sa methods of producing direct current is, first we have the chemical. So, it's kahit na ano pa yan, so wet cell or dry cell, merong chemical po yung mga battery natin. Kaya po na-produce po siya ng electrical energy. Without that chemical po, kaya nga po kapag 'di ba kalaunan yung mga battery natin, battery sa remote for example, kalaunan po ay hindi na po siya nagfa-function, hindi na po siya nagbibigay ng electrical energy kasi nga po nauubos na po yung chemical na nasa loob po niya. So yung chemical po na yon, nako-convert po yun sa electrical energy. So voltaic cell or battery or an acid reacts with a metal electrode to produce voltage such as when chemical energy is converted to electrical energy like in dry cell, weak cells, and battery. So, naalala ko tuloy nung dito sa probinsya, kapag palagi kasing nababrown out, dati meron kaming weak cell,
na parang may likido siya sa ilalim. So, kapag normal days lang, china-charge po namin yan sa kuryente, then kapag nag-brown out, yun po yung nagiging source namin ng energy. So, akala ko noon tubig lang po yung sa ilalim. So, na-realize ko na lang po nung mag-aral po ako na it was ano pala, yung chemical pala yun, kaya para ma-convert siya into electrical energy. Kaya po kapag brown out, meron po kaming ilaw. And then we have also the photoelectric. So yung photoelectric po, yes, tama po yung nakikita ninyo, sila po yung mga solar, example po niya yung solar cell po na ginagamit po natin ngayon. So marami na po sa ngayon ang gumagamit po ng photoelectric. May mga bahay na po na 100% run by solar na po sila. So photoelectric releases electron that produce direct current when a negative ion-rich photosensitive material like silicon is stuck or exposed to light, so also known as the solar cell. So, yung mga solar panel na nakikita po natin, meron sila po niyang tinatawag natin na negative ion-rich photosensitive material. So, kapag po itong negative ion na to ay na-expose po siya sa light. Kaya po hindi siya pwede na ilagay sa loob ng bahay. Kaya kung napapansin ninyo, palagi po siyang nasa bubungan or nasa roof po siya nilalagay. Kasi kapag na-expose po siya sa light, diyan niya po naha-harness po yung ating energy na parang naiipon niya po yung energy po ng sun. So, through photoelectric, again, napoproduce po natin ang direct current. So, di ba, direct current, yung sa solar panel natin, hindi po mo po yun pwedeng baliktarin na itong side na to ay magiging negative. Kung negative po siya, negative po talaga. Kung positive, positive po talaga. Hindi po pwede papalit-palit. Then, we have also the thermocoupling. So, from the word thermo, so, ang ibig sabihin niyan is hot or heat. Then, coupling. So, couple. So, pag sinabi natin couple, wala pong couple na nag-iisa. Siyempre, dalawa po yan. So, electrons are released causing electron to flow with temperature in one of the junction by coupling and heating two negative ion rich thermally sensitive material. So, kung napapansin po ninyo, dito meron po tayong apoy. So, sa match. O, ano ba sa match yung posporo ba? Posporo sa amin eh. So, yung apoy po dito, kailangan niya pong mapainit itong dalawang negative ion-rich thermally sensitive materials nito. So kapag po ito ay uminit na po siya, so magre-release po siya ng electron. I-release po niya ito to flow with temperature of one junction by coupling. So magpo-produce na po siya ng direct current na electricity or energy. So yun po yung ating methods of producing direct current. And then, meron din po tayong tinatawag, pag napag-uusapan po natin ang electricity, meron po tayong tinatawag na electrical circuit. So, ano ba yung electrical circuit? So, yung circuit po is a common flow of current through a conductor or path from the source to the load and back to the source. So it is the continuous flow of current. So parang kung sa unang basa mo parang anggulo pero simple lang po yung ibig sabihin niyan. So kapag sinabi nating circuit, isa po siyang complete flow, isang kumpleto na po siya na daanan ng ating kuryente. So, gaya po dito sa ating schematic diagram, so meron po siyang supply or source ng ating electricity. So, it's either the alternating current or the DC or battery or kuryente sa ating bahay. Yun po yung ating source. So, after that, meron tayong path or itong wire na wire. So, diyan po dadaan yung ating kuryente. So, galing sa source, dadalo yung ating kuryente sa path. Then, may madadaanan po yan na switch or control. So, yung switch, alam naman natin yung pag mag-switch on o switch off tayo ng kuryente. So, siya yung magko-control kung pwede ba dadalo yung ating kuryente o hindi. So, sa diagram na ito is open po yung ating circuit. Open po siya kasi naputol po yung
linya or path ng ating kuryente. Yung wire po is naputol po siya. So, kapag ganyan po, hindi po pwede na mabi-break po yung flow ng ating current. So, hindi po dadalo yung kuryente. Kailangan po para makadalo ng ating kuryente ay magiging closed current po yan. Closed circuit po, ganyan. So, kapag dire-diretso na yan, diretso-diretso ng ating path, so dadaloy na po yung ating kuryente dito. Yan, tuloy-tuloy na po siya sa ating path until na makarating po siya sa ating load. So, pag nakarating po siya sa ating load, so syempre, kung for example, kung yung ating load is ilaw, so iilaw na po yung ating lamp. Then, from the lamp or from the load, babalik na naman po siya sa ating source. Then, cycle na po yun, pabalik-balik na po. Yun yung ating tinatawag na circuit. So, itong picture sa kabila is the same illustration lang naman po ito sa schematic diagram, pero ginamitan lang po siya ng pictorial diagram. So, picture na po instead na yung mga symbols. So, dito ginamitan na siya ng lamp, ginagamitan na siya ng battery. So, yun lang po yung pagkaiba nila. So, ano ba yung parts ng ating circuit? So, sa ating circuit, so gaya ng sinabi ko kanina, meron tayong tinatawag na source. So, ito yung ating battery. So, yan yung ating source. Ito yung nagpo-provide ng electric power sa circuit. So, without the battery, kahit na ilang wires pa yan nakakabit dyan or ilang lampara pa yan nakakabit dyan, hindi po yan ilaw kasi wala nga tayong source ng kuryente. Then, we have also the load. So, ito yung ating load, yung lamp. So, electrical device na magkukonsume ng ating electricity. So, yung electrical device or yung ating load is not limited only to lamp. So, pwede siyang TV, pwedeng ref, pwedeng blender, rice cooker. Lahat po na nagkukonsume ng current na nagmumula sa ating source, sila po yung tinatawag natin na load. And then we have also the switch. So, kapag sinabi natin switch, so alam na natin yan. So, ito po yung ating closed circuit. Yan. Hindi po naputol yung ating wire dyan. Tuloy-tuloy po yung daloy ng ating kuryente. Pero itong sa kabila po, ito po yung open circuit po natin. So, naputol po yung wire, kaya hindi po umilaw dito yung ating lamp. Then, yung path. So, yung path is yung daanan. So, syempre, yung daluyan ng ating kuryente. So, ano pa nga ba yung dinadaluyan ng ating kuryente? Wala na pong iba, kundi yung ating mga wire. So, any metals po, pwede po siyang daluyan ng kuryente. Pero, pag sinabi po na the best conductor po na material is yung ano po, yung silver. Then, pero ang most commonly used na material as a conductor po is yung copper kasi mas mahal po yung ating silver. So, sa pag nagbabasa po tayo ng mga diagrams po, especially sa electric, minsan kasi hindi nila ginagamitan ng pictorial diagram. So, kaya nilagay ko po dito yung mga symbols po nila. So, yung source, so gaya po dito, ito po yung symbols niya. So, meron siyang long line, short lines, long line, short line. So, ang ini-stand po ng long line is positive, then negative, positive, negative. Ganon po yung interpretation yan. Then sa load, so ito pong zigzag. Ang kanyang symbols. Din sa control or switch, ito po yan. So ibig sabihin po niyan, open yung ating circuit or open yung ating switch. Then yung ating path is a straight line lamang po. Then we also have the type of electrical circuit. So may mga types din po ng ating electrical circuit. So unang-una dito is yung ating tinatawag na series circuit. So from the word series, nakikikabit, nakikisali. Ito po yung series circuit. So loads are connected in a straight line like a chain. So magkadugtong-dugtong lang po sila. So for example dito sa diagram natin, so isang path lang, isang wire, dinilagyan po siya ng tatlong load. So, the same lang po dito sa ating pictorial diagram. So, from the source, isang path, then nilagyan po siya ng tatlong lamp. So, ang pinaka-the best example nito is yung ating series light during Christmas seasons. So, sa ating series circuit, so lang ang ano niya is kapag nasira yung isang bulb, for example dito sa ating pictorial diagram, kapag itong bulb 1 is
is defective na or nagbusted siya, pumutok. So itong dalawang bulb dito na nakasunod sa kanya is hindi na po yan magfa-function. Kasi po mapuputol po yung daanan po ng kuryente. Para ba yung para yung tulay. So itong lamp is para siyang tulay na magko-connect sa dalawang path or sa dalawang daanan ng kuryente. So kapag itong lamp 1 ay naputol or itong tulay na isa ay maputol, hindi na po makakadalo yung kuryente po natin sa kabila. So hindi niya na po mapapailaw yung lamp number 2 sa lamp number 3. Yun po yung negative side ng series circuit. Whereas sa parallel circuit, so ito yung pangalawang uri ng ating circuit. So kahit na po mabusted or yung lamp number 1 natin is masira, pumutok, kayang-kaya pa rin po niya pailawin yung nakasunod po na mga lamp sa kanya kasi meron pa po siyang mga alternative ways para madaanan po ng ating kuryente. So gaya po dito sa ating schematic diagram na to. So from the source, so for example dito sa source, dadaloy po ang ating kuryente dyan sa number 1. Then patungo sa number 2, then sa ating load number 1 or sa ating lamp 1 dito. So let's see na ang ating load number 1 ay nasira na po siya, pumutok. So hindi na po yan magpa-function. So hindi na, yung ating kuryente ay hindi na siya makapupunta dito sa ating number 7. Kasi naputol na po yung ating daanan ng kuryente. Wala nang tulay, wala nang magkukunik sa kanila. Pero yung kuryente natin, pwede pa naman siya dito dumaan sa number 3. So kaya niya pa rin pailawin yung si lamp number 2 dito. Then after sa number 2, pupunta siya dito, pwede siyang dumaloy dito sa pwede siyang dumaloy dito sa number 6, patungo number 5, or hanggang mapailaw yung isa, or dito sa number 4, ganon. At pwede, kayang-kaya pa rin niyang bumalik dito sa ating source. Kasi meron pa naman siyang another way. So maraming kanto itong si parallel circuit. So ganito pa rin yung explanation dito sa ating pictorial diagram. Then last, we have also the series parallel circuit. So itong series parallel circuit is combination lang naman ito ng series saka parallel. So sa other na term, ito tinatawag ito na combination circuit. So ito yung pinag-combine na series and parallel circuit. So that's all for today. So sa next video natin, we are going to discuss more about the electricity. So thank you and bye-bye.